Dear Miss Love, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Sandy. Doc Sand ang tawag sa akin ng karamihan. 38 na po ako this year at masasabi kong still, birhen pa rin. Walang karanasan. Marami namang manliligaw o nanliligaw sa akin noon. May mga doktor pa nga, may negosyante, at may childhood friend din. Pero sadyang naging focus ako sa pag-aaral ko noon. Hanggang sa makapagtapos, nag-residency at tuluyan ng nagtrabaho. Lalo ko pang binuhos ang atensyon ko sa karir ko. Nakapagpatayo ako ng sarili kong bahay. May malit din akong cafe malapit sa bayan namin. Maayos ang kita, maayos ang buhay. Pero hindi ko napansin na unti-unti napaglilipasan na pala ako ng panahon. Kung hindi pa nga ako binisita ng mga magulang ko noon, hindi ko marirealize na malapit na pala akong mag-40. Iha, tumatanda ka na, baka nakakalimot ka. Para saan pa kung trabaho ka ng trabaho, wala ka namang pagmamanahan dahil hindi ka bumubuo ng pamilya mo. Ma, bata pa naman ako Sagot ko noon. Aba, nakakalimutan mo ba? 38 ka na, hindi ba? Doon ako natigilan. Lalo na nang sabihin niyang baka mahirapan na raw akong magkaanak dahil may edad na ako. Parang biglang bumigat ang hangin noon sa may sala. Siya nga pala iha, kasama namin si Liam. Dito muna siya para maayos tong bahay mo. Tingnan mo nga yung likod bahay mo. Sobrang sukal na. Abay, napakataas na mga damo. Napabuntong hininga ko. Totoo naman, wala na talaga akong oras. Uuwi ako ng bahay, ilang oras, aalis ulit ako. Mag-i-stay muna siya dito, ipagawa mo lahat ng gusto mo. Masipag na bata yan, anak siya ni Mang Robin, yung driver ng dad mo, tanda mo ba? Yes, ma. O siya, wag ka nang kumontra ha? Paglingon ko, nandun siya. Nakatayo. Matangkad, moreno, may tsura ang lalaki. Liam, tawag ni mama. Kilala mo naman ang anak ko, hindi ba? Ikaw nang bahala dito. Opo, senyora. Ako na hong bahala dito sa bahay. Aayusin ko po. Doon nag-start ang lahat, Miss Love. Nang magtagpo ang mga mata namin ni Liam, hindi ko alam kung bakit biglang kumabog ang dibdib ko noon. Hindi yon takot. Hindi rin kaba sa estranghero. Parang may kung anong gumising sa pagkatao ko. Sa loob ko. Maya-maya lang din umalis na sila mama. Naiwan kaming dalawa ni Liam na medyo nagkakailangan pa sa isa't isa. Kumain ka na ba, Liam? Tanong ko. Hindi pa ho, doktora. Halika na, sabay na tayo. Habang kumakain kami, hindi ko maiwasang pagmasdan siya. Morena ang balat, matangos ang ilong, pantay-pantay ang ngipin kapag ngumiti. Simple lang ang dating niya pero napakalakas ng karisma. Yung mga gamit mo nga pala, dalhin mo sa taas, yung katabi ng kwarto ko, doon ka muna matulog. Sabi ko, napilit kinakalma ang sarili. Lumipas ang mga araw, maayos naman ang samahan namin. Mahiyain siya. Kung hindi ko kakausapin, hindi magsasalita. Ako tuloy ang madalas magkwento tungkol sa buhay ko. Sa trabaho, sa cafe, sa kung ano-ano. Tahimik naman siya pero nakikinig naman. At kapag nagsasalita siya, diretso siya sa mga mata kong tumingin. Isang umaga. Liam, tawag ko mula sa labas. Pagbaba ko noon, natigilan ako bigla. Wala siyang suot na pangitaas. Pawis na pawis. May hawak na pala at mga bagong putol ng damo sa bakuran. Kumikintab ang balat niya sa ilalim ng araw. Napalunok ako noon. Hindi ko siya dapat tinitikan. Pero bumaba ang tingin ko mula sa leeg niya. Pababa sa matipunong niyang dibdib. Dok, may iutos po kayo? Tanong niya. Oo, magbihis ka muna. Magpapahatid sana ako sa cafe. Marunong ka bang mag-drive?
Opo, doktora. Marunong po. Sandali lang ho, magbibihis lang ako. Pagbalik niya, nakapolo na siya. Pero ako, hindi pa rin mapakali. Sa loob ng sasakyan, tahimik kami. Amoy ko yung sabon niya, na may halong natural na amoy ng lalaki, na may amoy pawis. Matagal ka na bang marunong mag-drive? Tanong ko sa kanya. High school pa lang ho, doktora. Tinuruan na ako ni Papa. Bakit hindi ka nagtrabaho sa iba? Mas malaki ang bayad. Mas komportable na ho ako sa inyo. Sa magulang nyo. Kilalang kilala ko na rin ho kayo eh. Naapalingon ako sa kanya. Ako? Kilala mo ako? Opo naman. Bata pa lang ako, nakikita ko na kayo. Hindi niyo ba ako natatandaan? Ako yung madalas sinasama ni Papa sa inyo. Sabi ni Papa nga, magiging doktor daw kayo balang araw. Natupad naman. Hindi ko alam kung bakit pero parang may init na kumalat sa katawan ko. So proud ka ba? Pabiro kong tanong. Bagya naman siyang ngumiti. Siyempre naman. Sandali akong natahimik. May girlfriend ka na ba? Hindi ko napigilang itanong. Wala po. Bakit naman? Hindi pa ho priority eh. Napakagatlabi ako. Parang may kung anong kumiliti sa tiyan ko nang malaman kong single siya. Ano bang priority mo ngayon? Tanong ko ulit. Mag-ipon at maging responsable. Responsable saan? Saglit siyang napatingin sa akin bago binalik ang mata sa kalsada. Sa inyo ho? Hindi ko alam kung simpleng sagot lang ba yun, pero iba ang dating sa akin. Habang umaandar ang sasakyan, hindi ako mapakali. Paulit-ulit kong inaayos ang buhok ko. Pinapantay ang palda ko. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla kong na-conscious. Para akong hindi doktora. Parang dalagang kinakabahan sa unang date. Dok? Tawag niya. Okay lang po ba kayo? Parang bigla kang naging tahimik eh. Napatingin ako sa kanya. Seryoso ang mukha niya pero may bahagyang pag-aalala. Ayos lang ako. Sagot ko pero ang totoo, hindi. Hindi ako ayos. Dahil sa bawat segundo na magkatabi kami, mas nararamdaman ko ang pagitan ng edad namin, ang posisyon at responsibilidad sa buhay. Pero kasabay nun, mas lumalakas din ang isang bagay na matagal ko nang pinipigilan. Ang pagnanasa. Ang makaranas. Oo, gusto ko nang makaranas. Gusto ko nang maging babae. At naisip ko, si Liam ang swerteng pagbibigyan ko. Pagdating namin sa cafe, bumaba siya para pagbuksan ako ng pinto. Salamat, Liam. Walang anuman, Doc. Saglit pa kaming nagkatitigan at sa unang pagkakataon hindi siya umiwas. May kakaibang tensyon sa pagitan namin. At habang naglalakad ako papasok ng cafe, alam kong may nagbago. Hindi lang sa bahay, kundi sa sarili ko. Isang araw, gabing-gabi na ako nakauwi mula sa duty. Halos 11:00 na. Mabigat ang katawan ko pero mas mabigat ang isip ko dahil sa sobrang pagod. Tahimik na ang buong kabahayan pagpasok ko pero may ilaw pa sa sala. Nandun si Liam. Nakaupo siya sa may sofa na para bang kanina pa naghihintay. Oh, late na, ba't gising ka pa? Tanong ko habang inaalis ang sapatos ko. Tumayo naman siya agad. Inantay ko lang ho kayo, doktora. Matutulog na rin po ako. Hindi mo naman kailangang magpuyat para sa akin. Sabi ko pero may kung anong gumaan sa dibdib ko. Okay lang po yun. Saglit pa kaming nagkatitigan. Pagod ako noon, pero may kakaibang init na gumapang sa katawan ko. Umiwas ako ng tingin at dumiretso na sa kwarto ko. Pagkapasok ko, diretso agad ako sa banyo. Binuksan ang shower. Hinayaan kong bumuhos ang malamig na tubig sa balat ko. Pero kahit anong lamig, hindi maalis nito ang init na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa pagod lang to o dahil kay Liam. At habang pumapatak ang tubig sa katawan ko, naalala ko yung itsura niya kaninang umaga. Walang pangtaas, pawisan,
matipuno ang dibdib. Ang paraan ng pagtingin niya sa akin sa sasakyan. Ang boses niyang mababa. Napapikit ako. Bakit ba ganito ako mag-isip? Ano bang nangyayari sa'yo, Sandy? Ako ang amo. Mas matanda ako. Dapat mas alam ko kung ano ang tama. Pero sa loob ng 38 taon, puro tama ang pinili ko. Ngayon, siguro pwede ko namang piliin ang kagustuhan ko. Isang beses lang naman. Siguro naman pwede ko ring sundin ang gusto ko. Pagkatapos kong maligo noon, nagsuot ako ng manipis na pantulog. Humiga na ako pero hindi pa rin ako mapakali. Pabiling-biling ako sa may kama ko na para bang may kulang sa akin. Hanggang sa tumayo ako. Hindi ko na pinag-isipan. Isang desisyon ang ginawa ko. Lumabas ako ng kwarto. Madilim na. Tanging ilaw sa maliit na lamp sa kwarto ni Liam ang nakikita ko sa ilalim ng pinto. Dahan-dahan kong pinihit ang knob. Hindi yun nakalak. Mom? Boses niya agad. Gising pa siya. Nakatayo siya malapit sa kama at may inaayos. May kailangan ho kayo? Napahawak ko sa pinto. Bigla kasi akong kinabahan. Pwede ba kitang makausap? Mahina akong sabi. Opo naman, pasok ko kayo. Pumasok naman ako. Amoy ko ang sabon niya. Bagong paligo siya. Tumayo siya sa harapan ko na medyo naguguluhan pa. May problema po ba, doktora? Napabuntong hininga ko. Liam, may itatanong sana ako sa iyo pero gusto ko ng totoo mong sagot. Tumango siya. Lumapit ako ng kaunti. Ramdam ko ang tibok ng puso ko. Anong tingin mo sa akin? Nagulat siya. Po? Bilang babae. Saglit pa siyang natigilan at para bang hindi niya alam kung anong sasagot niya. Natahimik siya, pero hindi siya umiiwas ng tingin. Maganda ba ako? Sa paningin mo? Tanong ko. Napakaganda ho ninyo, doktora. Dahan-dahan niyang sabi. Babait, malakas ang dating, makinis, at maputi. Parang may kuryenteng dumaan sa balat ko. Napangiti ako sa huling sinabi niya. Hindi mo ba ako nakikita bilang matanda na? I mean, may edad ako at malaki ang agwat ko sa'yo. Umiling siya agad. Hindi ho. Sa totoo lang matagal ko na rin kayong hinahangaan. Talaga ba? Hindi ka ba naiilang sa edad ko? Naku, hindi ho. Napangiti ako ng bahagya. Alam mo may sikreto ako Sabi ko. Alam mo ba? Birhen pa ako. Wala pa akong karanasan. Napatayo siya ng tuwid at halatang nabigla. Doktora naman. Bakit yun naman sinasabi sa akin ang bagay na yan? Wala lang. Gusto ko lang malaman mo. Pero totoo yun, Liam Hindi ako nagbibiro. Pagpapatuloy ko pa. Wala pa akong karanasan sa isang lalaki. Puro kasi ako trabaho Hindi ko binigyan ng oras ang sarili ko. Kaya heto ako ngayon. Matagal lang wala sa kalendaryo. At ngayon palang maghahanap ng aliw. Ramdam ko ang malalim na paghinga niya. Liam, mahina ako pang sabi. Ikaw ang gusto kong makasama sa kama kung papayag ka. Sabi ko sabay hawak sa matipuno niyang braso. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob ko, pero malinaw ang boses ko. Doktora, sigurado po ba kayo? Tanong niya ng halos pabulong. Oo naman. Ayos lang ba sa'yo? Aba, Liam, ang swerte mo na Hindi mo naman siguro ako tatanggihan. Isang hakbang pang ginawa ko palapit sa kanya. Ngayon, magkalapit na kami. Ramdam ko ang init ng katawan niya kahit may pagitan pa. Ano? Okay ba sa'yo? Doktora, wala naman yatang matinong lalaki ang tatanggi sa'yo, no? Anya, sabay titig sa akin. Pero tama po ba to? Tanong niya na tila nagpipigil. Hindi naman ninyo ako mala. Hindi ko sinagot ang tanong niya.
Sa halip, hinawakan ko ang kamay niya. Hindi siya umatras. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, ako ang nag-umpisa. Ako ang lumapit. Ako ang naglakas loob. Hindi na importante yon. Ayaw mo ba? Hindi po sa ayaw, doktora. Ayaw ko lang po na sa bandang huli yung pagsisihan niyo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko pagsisisihan to. Unti-unti hinawakan niya ang mukha ko. Parang fragile na para bang baka mabasag ako anytime. At doon ko naramdaman na hindi na to basta init lang ng katawan. Maingat siya. May respeto pa rin siya sa akin. At dahil doon, lalo akong nanghina. Nagdikit ang noo namin. Ramdam ko ang paghinga niya sa pisngi ko. Sandy, bulong niya. Wala nang ma'am, wala nang doktora. Sandy. At doon tuluyang nawala ang pagitan namin. Hindi ko na iniisip ang edad ko. Ang bukas. Sa gabing yon, pinili kong maging babae. At si Liam, hindi siya nagmadali. Hindi siya naging padalos-dalos. Hindi niya ako sinaktan. Naging maingat siya. Dahan-dahan niya akong hinahawakan na para bang inuunawa ang aking kainosentehan pagdating sa bagay na yun. Na para bang alam niyang bago sa akin ang lahat. At bawat segundo, nararamdaman ko ang kakaibang saya. Ako nang nagkusang kalasin ang lahat sa sarili ko. Pagkatapos noon, tinitigan niya ako na may paghanga sa kanyang mga mata. Hinalikan niya ako. Napapikit ako at doon nangyari ang isang gabing hindi ko talaga makakalimutan. At habang magkahawak ang mga kamay namin sa dilim ng kwarto niya, alam kong wala nang babalik sa dati. Dahil ngayong gabi, binigay ko ang lahat sa kanya at naging saksi doon ang bawat sulok ng kwarto niya. Pagkatapos ng gabing yun, wala ni kaunting ilang ang namagitan sa amin. Yun ang pinagtataka ko. Akala ko nga pagising ko makakaramdam ako ng hiya. Pero hindi. Para akong isang bulaklak na biglang namukadkad. Mas magaan ang pakiramdam ko, mas naging malinaw ang isip ko, at mas malawak ang ngiti ko. Na kahit pagod sa duty, parang may kakaibang sigla sa katawan ko. Doktora, blooming ka yata. Biro ng isang nurse sa ospital. May secret yata si doktora. Tanong pa ng isa. Napapangiti na lamang ako. Hindi ko masabi-sabi ang totoo. Hindi nila alam na sa edad na 38, ngayon ko lang naramdaman ang ganitong klase ng saya. Nagpatuloy lang ang ugnay namin ni Liam sa bahay. Pero pareho kaming nag-iingat. Baka kasi may makakita at kung ano pang isipin. Kapag nagkakatitigan kaming dalawa, alam naming pareho ang lihim sa pagitan namin. Minsan habang nagkakape ako sa kusina, lalapit siya sa likod ko at marahang hahawakan ng baywang ko. Sandy, bulong niya. Sa bawat pagbigas niya ng pangalan ko para akong natutunaw. Hanggang isang araw, nagpahatid ako sa ospital. Marami kasi akong inasikaso noon. May meeting ng umaga, may procedure sa hapon, at nagkaroon pa ng emergency nung gabi. Bandang 1:00 ng madaling araw nang matapos ako. Pagod na pagod talaga ako noon. Tinawagan ko si Liam. Nagpasundo ako. Paglabas ko ng ospital, nakita ko agad ang sasakyan. Siya na ang nagbukas ng pinto para sa akin. Pagkasakay ko, sinara niya na yon at umikot siya papunta sa driver's seat. Pag-upo niya, bigla na lamang niya akong hinalikan sa labi. Sandali lang yon pero sapat para magising ako at mawala bigla ang pagod ko. Nagulat pa ako. Liam? Ngumiti siya ng bahagya. Namiss lang kita. Napangiti ako kahit pilit kong tinatago. Ikaw naman namiss mo agad ako? Siyempre naman. Sagot niya na diretsong nakatingin sa mata ko. Magapon kang wala eh. Hindi ko alam kung bakit pero kinilig talaga ako sa simpleng linyahan niyang yon. Tahimik ang biyahe. Kaunti na lang din noon ang dumadaan na mga sasakyan. Maya-maya, huminto siya sa isang gilid. Oh, bakit tayo huminto? Wala, titingnan ko lang kung okay po kayo. Tama na ngayang po na yan, sabi ko nang nakangiti.
Tumango siya at tumingin sa akin. Pagod ka ba? Oo, ang dami kasing ginawa eh. Saglit siyang natahimik. Tapos marahan siyang lumapit. Gusto mo mawala yung pagod mo? Bulong niya sa tenga ko. Natawa naman ako ng mahina. At paano mo naman gagawin yon, Aber? Hindi siya sumagot agad. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ko. Siyempre, may paraan akong alam para mawala yung pagod mo. Akong bahala. Siguradong matutuwa ka. Parang alam ko na yan ah. Hindi ko na rin napigilan ng sarili ko. Ako na ang lumapit. Hinawakan ko ang pisngi niya. Hindi ko alam kung ano to, Liam. Pero masaya ako sa'yo. Ako rin, Sandy. At nagtagpo ang mga labi namin. Mas matagal at mas malambing. Hindi kami nagmamadali. Wala kaming pakialam kung may makakita. Sa loob ng sasakyan, bumigay kaming dalawa. Buti na nga lang talaga, tinted ang sasakyan. Hindi ko alam paano namin napagkasya ang mga sarili namin. Basta ang alam ko lang kapag gusto mo, may paraan. Hingal kami parehos pagkatapos. Kahit nabukas ang aircon, pawis na pawis si Liam. Ang ganda mo talaga, doktora. Sabi niya habang pinagmamasdan niya ako. Nambola ka pa. Naka-score ka na nga. Ano ba talaga tayo? Tanong ko. Kung anong gusto mo. Sagot niya. Ano ba ako sa'yo? Tanong ko. Babae. Na gusto kong pasayahin araw-araw. Napangiti ako. Sa gabing yun, hindi lang pagod ang nawala sa akin. Pati ang takot at pag-aalinlangan. Pag-uwi namin, pareho kaming may ngiti sa labi. Kinabukasan, mas maaga akong nagising kaysa sa kanya. Nagpunta na ako sa kusina para magtimpla ng kape. Ilang minuto pa, bumaba siya. Sandy, bati niya ng mahina. Lumapit siya sa akin. Wala nang pag-iingat dahil wala namang makakakita. Hinawakan niya agad ang bewang ko, hinila ako palapit. Binigyan ng isang halik na maiksi. Good morning, bulong niya. Good morning, sagot ko. Hindi ko na alam, pero hinalikan ko na rin siya ulit. Hanggang sa hindi namin napansin. Parang binuhusan kami ng malamig na tubig noon. Napalingon ako. Nandun si Mama. Nakatayo sa may pintuan ng kusina. Bit-bit ang handbag niya. Nabitawan ko agad si Liam. Ma! Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Tahimik lang siya, pero malinaw ang nakita niya. Oh, teka, baka hindi pa kayo tapos. Parang tumigil ang mundo ko. Nakatayo siya sa may pintuan, nakataas ang isang kilay, pero may bahid naman ng biro sa boses. Hindi ko nga alam kung matatawa ba ako o mahihiya. Ma, otal kong sabi, anong ginagawa mo dito? Tanong ko na pilit binabawi ang dignidad ko bilang anak. Mukhang ako dapat ang magtanong, Sandy. Anong ginagawa niyong dalawa ni Liam? Sagot niya nang nakapamewang pa. Hindi ako makasagot. Ramdam ko ang init sa mukha ko. Pero sigurado ko, pulang-pula na ang mukha ko. Naglalaro ba kayo? Nangapoy? Dahan-dahan niyang sabi. Ma, halos pabulong kong sigaw. Liam, tawag niya. Seryoso ang tono. Yes, senyora. Sagot naman ni Liam. Mahinahon, pero halatang kinakabahan. Kausapin kita. At iniwan nila ako sa kusina. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila sa sala. Ilang minuto din yun. Ako nakaupo sa kusina, tulala. Kung kanina blooming ako, ngayon parang malalanta na. Iniisip ko kung magagalit si Mama. Kung palalayasin ba niya si Liam. Kung sasabihin niyang mali ang nakita niya. Pagbalik ni Liam, may kakaiba sa mukha nito. Parang nakangiti. Oh, anong sabi ni Mama? Agad kong tanong sa kanya na halos pabulong. Lumapit siya sa akin, marahang bumulong sa tenga ko. Buntisin daw kita. Parang sumabog ang tenga ko. Ano? Napahawak ako sa braso niya. Ngumiti siya lalo. Sabi niya kung seryoso raw ako sa'yo, panindigan ko. Huwag kitang paglaruan. Grabe naman, bulong ko. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiiyak. Pulang-pula ka na. Biro pa ni Liam. Ma?
Sigaw ko, pero wala na siya sa may sala. Lumabas na siya ng bahay na parang walang nangyari. Hindi ka niya pinagalitan? Tanong ko pa. Hindi, sagot ni Liam. Sabi niya matanda ka na raw. May sarili ka ng desisyon. Pero kung sasaktan daw kita, siya raw ang sasagot sa akin. Napangiti ako kahit nangangatog pa ang tuhod ko. Akala ko magagalit siya. Sabi ko, mas nagulat pa yata siya na hindi ka pa nag-aasawa hanggang ngayon. Biro pa niya. Tinapik ko siya sa may dibdib. Lumapit siya at marahang hinawakan ang kamay ko. Sandy, seryoso ko. Napatingin ako sa kanya. Hindi kita tinitingnan bilang amo ko. Hindi rin kita nagustuhan dahil maganda ka. Gusto kita dahil sa ikaw. Sa unang pagkakataon, hindi na lang kilig ang naramdaman ko, kundi seguridad. Mula noon, mas naging bukas kaming dalawa ni Liam. Hindi na rin kami nagtatago. Alam naman na ni Mama at mukhang tanggap naman niya. Basta panindigan daw namin ang isa't isa. Makalipas ang ilang buwan, napansin kong may kakaiba sa katawan ko. Nahihilo ako sa umaga, mabilis akong mapagod. May kung anong pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Bilang doktor, alam ko agad ang posibilidad. Pero kinakabahan ako. Mag-isa akong pumunta sa klinik para magpa-test. Habang hawak ko ang resulta, parang bumalik ang kabog ng dibdib ko nung unang beses kaming nagkatitigan ni Liam. Positive, buntis ako. Napatakip ako ng bibig. Hindi ko alam kung anong uunahin. Iiyak ba ako o tatawa? Sa edad kong halos magko-40 na, sa panahong akala ko huli na ang lahat, may buhay na nabuo sa loob ko. Pag-uwi ko, nandoon si Liam. Ang aga mo yata? Tanong niya. Tahimik lang akong lumapit sa kanya. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong niya. Hanggang sa inabot ko ang papel. Binasa niya. Unti-unti nagbago ang ekspresyon niya. Sandy. Halos pabulong. Tumango ako, nangingilid ang luha. Buntis ako. Isang segundo ng katahimikan, tapos bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Salamat, sabi niya. Ha? Di ba dapat akong magpasalamat? Dahil binigyan mo ako ng pamilya. Hindi ko na napigilang umiyak. Hindi ka ba natatakot? Tanong ko. Hindi. Bakit naman ako matatakot? Sagot niya agad. Hindi nagtagal, kinausap namin ang mga magulang ko. Sa halip na galit, tuwang-tuwa sila. Dahil sa wakas, magkakaapo na raw sila. Sabi ko na nga ba hindi pa huli ang lahat? Sabi ni Mama sa akin. Hindi na namin pinatagal. Nagpakasal kami ni Liam sa isang simpleng seremonya. Kaunting bisita, mga taong tunay na mahalaga lang. Habang naglalakad ako papunta sa altar, hawak ang tiyan kong may munting buhay. Hindi ko maiwasang balikan ang lahat. Mula sa babaeng puro trabaho at may edad na. Mula sa birheng takot magmahal. Hanggang sa babaeng marunong nang pumili ng sariling kaligayahan. Nang isuot ni Liam ang singsing sa daliri ko, nakita ko sa mga mata niya ang parehong titig nung una kaming nagkatagpo. Hindi pagnanasa lang, kundi pag-ibig. Ako po si Dr. Sandy, at kung dati akala ko huli na ang lahat para sa akin, nagkamali ako. Dahil minsan, ang tamang tao dumarating sa hindi perpektong oras, kundi sa oras na handa ka na. At ngayon, hindi na lang po ako isang doktora. Hindi na lang ako babae. Isa na akong asawa at magiging isang ina. Maraming salamat po sa mga nakinig ng kwento ng aking buhay. Sana'y nagustuhan nyo.